Nagsisimula nang dumagsa sa mga pantalan at paliparan ang mga pasaherong babiyahe para sa long weekend. Sa Manila North Harbor Port, meron na ngang mga na-stranded. Nakatutok sina Mark Salazar at Joseph Moro. Sa Lunes pa ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections pero marami na akong inabutan sa NAIA na biyaheng probinsya ngayong Huwebes. Kasi dalawang na po na hindi ako nakapagboto. Baka mawala yung pangalan ko. Sabay na, undas. Ang iba idediretso na ang leave hanggang undas. Pwede pa nga itong maging super long holiday hanggang November 5 kung papayagan kang mag-leave sa mga araw na ipit na mga holiday at mga weekend. Sa haba niyan, hindi inaasahan ng Manila International Airport Authority ang sabay-sabay na siksikan. May mga umuna na nga ng lipad ngayong araw para maiwasan ang inaasahang mahigit 1 milyong pasahero sa mga terminal ng NAIA. Marami na ang paalis ng bansa mula sa Terminal 1. Normal naman ang bilang ng mga paprobinsya mula sa Terminal 3. Lampas 100,000 mga pasahero ang inaasahan ngayong long weekend at ayon sa MIA, ang bulto niya ay inaasahan bukas Biyernes hanggang sa weekend. Nagdagdag na sila ng mga immigration counters para maiwasan yung matagal na nilang problema na pila ng mga biyahero. Mas madali na ang pumasok sa airport dahil hindi na iniinspeksyon ng mga sasakyan papasok at wala na rin ang unang x-ray screening. Pero pinapayuhan pa ring agahan ang dating sa airport. Random na lamang ang pagpapatanggal ng sapatos. Dahil may mga risk profiling tayo di ba? So may mga ibang times na may mga sasabihin na kailangan pa rin magtanggal. Kaugnay ng mga na-offload dahil sa overbooking, dapat daw ay may compensation sa mga pasahero at hindi sila nabibigla. Dapat it's mutually agreeable between the airline and the passengers because they can always offer that to the different passengers. May mga biyahero na rin sa Manila North Harbor Port. Bagamat walang binabantayang sama ng panahon, may ilang stranded dahil na-delay ang barkong Pamisamis Occidental dahil sa operational concern. Excited pa naman dahil 6 na taon nang hindi nakakauwi ang OFW na si LC mula sa Kuwait. Tuwang-tuwa ako, agang-aga pa ako nagising. Alas 3 pa ako nagising. Papunta na kami dito. Hinatid ako ng amo ko Tapos, naku, nas-cancel pala yung Uwing-uwi na rin sa Dipolog si Rito na umayaw na sa gulo ng Maynila at sa probinsya na lang daw susubok ng swerte. Depende, magpapasada ng tricycle, kundi nasa pangingisda. Mas mahirap ba doon ang buhay kaysa dito? Mas mahirap doon kung wala kang alam na trabaho. Ako, halimbawa, skill ako, construction. Ngayong gabi naman, isang barko lang ang aalis dito papuntang Cagayan de Oro. Pero bukas, inaasahan ng mataas na maritime traffic o biyaheng pangkaragatan dahil simula na nga ng super long holiday dahil sa eleksyon at undas. Kaya 20,000 tauhan ng Coast Guard ang nakadeploy na at naka-heightened alert. Tayo po ay nakikilahok sa AFP at sa PNP sa pagkilos para po mapanatili ang integridad nitong darating na barangay at SK election. Maliban sa mga bakasyonista, may mga gurong magtatawid ng mga election paraphernalia ng isla sa isla. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar. At ako si Joseph Morong, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.